Good evening, Dr. Love. Kumusta po kayo? Sana po ay mapili ang sulat kong ito at maging daan din para maliwanagan ang mga taong katulad ng pinagdaraanan ko. Ako po si Eileen, 54 years old and a mother of two. Ako po ay hiwalay na sa asawa for 14 years. Gayunpaman, nagkaroon kami ng reconnection November last year dahil may karamdaman siya. Dahil nakiusap siya, nakipagkita naman kaming mag-iina sa kanya. Ganito kasi yun, Brother June. Bata pa ang dalawa naming mag-asawa. Nagsimula ng mambabae ang mister kong isang medical representative or medrep. Kung sino-sino ang babaeng pinapatulan at nahuhuli ko siya sa phone. At sa tuwing nahuhuli ko siya ay kinukumpronta ko. Tahimik lang siya at saka umiiwas. Maraming beses kong pinalampas ito, Brother June, dahil mapagpatawad ako at may sinumpaan kaming mag-asawa kahit na mambabae siya ng 9 beses. Dumating sa puntong pati ang barkada ng anak kong single mother ay pinatulan na rin niya. Dito na talaga naawa ang dalawa kong anak sa akin at sila na ang nagkumbinsi sa akin na hiwalayan ko ang aking asawa. Humiwalay kami ng tirahang mag-iina at nagstay na lamang sa Quezon City. 14 years na kaming hiwalay at noong October last year, muli kaming nagkita, nakipagkita sa kanya at hindi na naulit. Mula noon, madalas na kaming kinukulit ng biyanan ko at maging siya na doon na kami ulit tumira na mag-iina. Pero ayaw na rin ang mga anak ko at ganoon na rin ako. Nasanay na po kaming mag-iina na wala na siya sa buhay namin. Besides, pinatawad ko na naman po siya kahit ni minsan ay hindi siya humingi ng tawad sa akin o in-acknowledge ang mga panlulokong ginawa niya sa akin. Hanggang dito na lamang, Brother June, gusto ko lamang pong malaman ang saloobin ninyo tungkol sa pinagdaraanan ng mister ko at ng dalawa kong anak. Ang damdamin nila sa kanilang tatay. Maraming salamat po. P.S. May rare disease na on and off din pala ang mister ko, kaya nung panahong lumalaki ang mga anak ko at hindi siya makapagtrabaho, ako ang tumayong ama at ina sa mga ito. Pero kapag gumagaling na siya, nambababae na naman siya. Kumagalang Eileen ng Nabotas. Maraming salamat sa iyo, Eileen. Bakit pag mga problema ng mga lalaki ng bababae, bakit sa akin dinadala? Meron ba kayong gustong patunayan? Anyway, alam niyo, hindi po madali ang maging magulang. Hindi madali ang maging asawa. At madalas po nating sinasabi sa ating programa, ang isang wife, ang isang asawang babae, kapag ito'y bumitaw sa kanilang relasyon ng kanyang asawa, siguruhin po natin, nakasisiguro na tayo na kapag ang isang wife ay bumitaw sa relasyon sa kanyang asawa, marami ng pinagdaan ng hirap ang babae. At kaya niya binitawan, hindi na po niya kakayanin. Isinuka na niya yan. Okay? At ito ay palaala sa mga kalalakihang katulad ko. And I'm honest to say that I am not holier than thou. In my younger days, hindi naman ako gwapo. Mahiyain pa ako. Pero kapag nakita mong malakas ang tawag ng kamunduhan, natutukso tayo.
And I am not holier than thou. Pinagdaanan ko rin po ito. Natukso rin ako. In fact, iniwanan ko ang pamilya ko dito sa Pilipinas. At ako'y nanirahan ng 10 taon sa California kasama ng ibang babae. At meron akong anak doon sa babaeng yun na hindi na natin kailangang banggitin pa ang pangalan. Lahat po tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala. Pero mahalaga para sa isang makasalanang katulad natin na kapag na-realize natin na mali ang ating ginagawa, tayo na mismo ang magtumpak. Now, mahirap pong talikuran ang bagay na yan. It took me quite some time. Siguro mga 3 o 4 na taon bago ko nagkaroon ng lakas ng loob na tuluyang hiwalayan yung babaeng minahal ko. At aminin ko, minahal ko rin yung babaeng yun. Pero mas matimbang ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa. Mas matimbang ang takot sa Diyos na iwasan na ang paggawa ng isang mortal sin. Kaya sa gitna ng paghihirap, ng pagdedesisyon para gawin ang tama, kinakailangan tayo ay magpagabay sa wisdom ng Panginoon. Kailangan tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay upang ang ating desisyon ay mapatupak at ang lahat ng ating gawain ay maayon sa kalooban ng Diyos. So, paano, Brother June, kung 14 na taon na nakararaan at matagal na kaming hiwalay ng aking asawa? Well, ito po ang desisyon ng inyong asawa. Ang kanyang desisyon ay pagpatuloy yung kanyang kamaliang ginawa. Unfortunately, nagkaroon siya ng karamdaman. At ito ang kadalasang nangyayari sa mga tunay na asawa pagkatapos lumipad at lumipat ng ibang pugad ang inyong asawa. Kapag tumanda na, kapag nagkasakit na, kapag terminally ill na, hindi naman sila aalagaan ng kanilang mga eskabeche. Pababayaan sila. Hindi naman sila ang tunay na asawa eh. Isosoli yan dun sa tunay na asawa. Itong lalaki na makapalang mukha pagkatapos talikuran yung asawa, tatawagan ng asawa, pasyalan mo naman ako kasi meron akong sakit, ganyan, baka di na ako magtagal, ganyan, pakukonsensyahin yung kanyang asawa. At magpapaalaga dun sa asawa niya pagkatapos ng kanyang ginawa. Remember, 14 na taon, itong si Eileen, siya ang nagtaguyod sa kanyang mga anak. Pero kahanga-hanga ang ginawa mo, Eileen. Pagpapatunay na isang mabuting Kristiyano ka at nakapagpatawad sa pagkukulang sa iyo ng asawa mo, bagamat hindi siya humihingi ng patawad. Alam mo, yan ang maganda sa ating Kristiyano. Na kaya nating magpatawad kahit hindi humihingi ng patawad yung nagkasala sa atin. Yung nagkasala sa atin, siya ang nagsasuffer. Tayo na nagpatawad, maluwag na ang ating kalooban. May biyaya ng Diyos. So, 14 years, anong epekto sa mga bata? May tanim na galit at sama ng loob sa puso ng mga anak sapagkat pinagtaksilan sila ng kanilang ama. Now, masisisi ba natin ang mga bata? No way. Karapatan ng mga bata na maramdaman ng ganyan at ito ang reaksyon nila sa pagkakasalang ginawa ng ama. Kahit anong buti ng ina na hindi magtanim ng galit sa isip ng mga anak, pagdating ng araw at may gustong pag-iisip ng mga anak, alam nila yan.
At nandiyan ang sama ng loob ng mga anak sa kanilang ama. So, hindi natin masisisi kung lumayo ang kalooban ng mga anak sa kanilang ama. Sinong may kagagawan? Sinong sisisihin? Ang mga anak ba sisisihin? Hindi. Yung ama na gumawa ng kalokohan. Then you suffer the consequences. You suffer the consequences. Ang mga bata ay kontento na mamuhay kasama ng ina. Kahit wala ang ama at napatunayan nila na kaya nilang mabuhay kahit wala ang ama. Now, madalas na kaming kinukulit ng biyanan ko at maging siya noon na doon na kami muli tumira sa kanyang bahay na mag-iina. Pero ayaw ng mga anak ko. This is the consequence. Kahit na si Pangulong Bongbong Marcos, kahit na si Cardinal Chito Tagle ang makiusap sa iyo na tumira kayo dun sa bahay ng iyong asawa, hindi na rin magiging efektibo dahil he has become a stranger to you, a total stranger at that. Bagamat nakikita mo siya, hindi na siya yung malapit sa puso mo na asawa mo na. Estranghero na siya. So what's the use? Bakit kailangan pa kayong magsama? At ito'y sinasabi natin sa mga kaibigan natin, ng mga babae na sinasaktan, physically assaulted, abused by their husbands. Hindi po kasalanan ng humiwalay. Ang kasalanan, matapos kang humiwalay, makikipagrelasyon ka sa iba. Yun ang kasalanan. Pero kung humiwalay ka sa asawa mo dahil ikaw ay nanganganib ang buhay mo, irresponsable ang asawa mo, sakit ng ulo ang asawa mo, napakaraming iskabetche, ay, karapatan mo ring lumigaya at magkaroon ng kapayapaan sa buhay kapag ikay nag-iisa na. Mayroon daw rare disease ang kanyang asawa on and off. Kaya, gusto rin niyang malaman kung ano ang ating pananaw. Eileen, as a good Christian, mas ipapayo ko sa iyo kung may karamdaman ng iyong asawa. Yes, if you have time, pasyalan mo siya, alagaan, at ibigay ang mga kailangan niya. Ito ay isang mabuting Christian values na magagawa mo at magandang ipakita sa iyong mga anak at ipaliwanag mo sa mga anak mo na kapag ang tao ay nagpatawad, kinalilimutan na ang lahat. At ikaw bilang isang asawa na sumumpa sa harap ng Diyos nung kayo ikasal, ay may tungkulin din, bagamat mabigat sa iyong kalooban, may tungkulin din na ipadama sa iyong asawa na gumawa ng masama sa iyo ang magandang values na itinuturo ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Ang maglingkod sa Kanya sa abot ng iyong makakaya hanggang sa dulo ng Kanyang buhay. Dalangin ko, Eileen, na naway bigyan ka ng Diyos ng biyaya ng lakas ng katawan at haba ng buhay upang magampanan mo ang iyong tungkulin sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At dalangin ko na sana'y matanggap mo ang kapayapaan na dapat ay para sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.